oras na? Ngayon pa lang kami magla-lunch. Ngayon lang kami kasi na tapos magluto dahil late na rin naman kami nag-breakfast. So, magmumukbang tayo ngayon. Ang niluto ko ay tada! Pork chop. Ayan. In-oven ko to. Minarinate ko siya, tapos in-oven ko. Tapos nagluto din ako ng Anong tawag dyan, ma'am? ito, talangka rice. Ano, yung taba ng talangka. Tapos, parang sinangag siya. Sinangag. Tapos, nilagyan ko siya ng taba ng talangka. Para So, may lasa. so, ito yung pinaka-rice namin. Tapos, dahil gusto kong kapartner ng ganito, mga ihaw-ihaw, talong na prinito. Parang may gulay. Wala lang. Gusto ko lang yan. Tapos, syempre, meron tayong bagoong. Ano to? Hazel Chefy Signature bagoong to. Tapos, suka. Ayan, suka na maanghang. Tapos, ayan, maanghang din na toyo na may kalamansi. Tapos, ano tawag to? Sweet and chili sauce. Ayan. So, lalafang na tayo. Nakakatawa tong Osmo, no? Adjust lang. So, game. Tul na naman yung ulo ko. Ayan. Ano, sige na tayo kumain? Okay. Wow, ang laki. Kain na tayo. Yung talangka rice. Ang sarap na, ma? Sarap. Gusto mo? Tapos gusto ko yung talong ko, parang toasted na. Ganyan, kulay. Yung papunta na siya sa pasunog na. Ayoko na ganito. Gusto ko ganitong kulay. Ayan. So, let's eat! Guys, kung nakakain ka ng kare-kare na mama, alam niyo kung gano'ng sarap yung bagoong na. Diba? Yan. Wala nga pala dito yung si Papa kasi umalis siya. So kami lang ni Mama yung pagmumukbang today. Yes. Kakamay tayo ngayon. Wala lang, gusto mo namin siya sa inyo yung pagkain namin kasi Ang sarap! Ang sarap. lakas makabudol fight. Guys, eto gawin nito sorry. Alam nyo ba? Sa ano ko lang minarinate itong may sinigang mix. Ang sarap ng bagoong. Aha. Siyempre. Tatry natin lahat ng sausawan. Lambot yan, oh. Sobrang sarap. Habang kumakain ako, nakangiti ako. Sobrang sarap eh. Dapat, guys, magmumukbang kami ng mga simple mukbang. Tapos nung paalis na ako, tanulun niya ka nung ngayon, araw. Pag Monday, guys, wala talagang palengke dito sa amin. Hindi ko alam kung ano sa inyo. Wala, na-prank na naman kami. Lagi na lang kami napaprank. Kaya nga. Nakakainis. Lagi na lang kami napaprank. So, isa pa. Pangkap. Ang sarap. Pag pinagtama mo yung bagoong tsaka yung talong,
Nakaka-happy, no? Try namin natin to. Alam mo yung kakain ka tapos ang dami sa usawan tapos hindi ka nagtitipid sa ulam. Sobrang sarap ng feeling. Oo, nung bata kasi ako, Diba? since marami kami sa bahay, siyempre tig isa-isang hiwa lang, di ba? Mm. Pag marunong ka na magtrabaho para sa sarili mo, kahit isang buong baboy pa yan, nabibili mo na. Sarap guys. Hindi ka na magtitipid sa hindi mo titipirin yung sarili mo sa pagkain. Pero may mga tao talagang tipid sa pagkain, no? Tayo kasi hindi, no? Di ba yung magtipid sa mga material na bagay sa pagkain? Hindi, iba ko na. Ewan ko lang din, pero ako kasi may din ako magpundar. Kasi gatiran ko. Mas tipid tayo sa mga material na bagay kasi sa pagkain, diba? Oo. Pagkain mo na dapat. Hmm. Obvious Mahalaga. naman. Obvious naman, tinan mo yung katawan ng mama mo. Wow. Dito na kami lagi nakakakain. Ang sarap ng talangkaras. Shit. Nauubos ko yan. Maubos natin yan. Feeling ko. Bakit na natin sa inyo? Baka maubos na. Tapos usaw mo sa bagoong. Sasaw mo nga dito sa suka. Yan. Tapos, lagay mo dito sa kanin mo. Sa ibabaw, sa talangka rice. Tapos, kumuha ka ng talong. Kuha kang talong. Yan. Kuha kang talong. Tapos, bakutin mo ng ganyan. Pandakot na ganyan. Tapos, subo mo. Tayo pa yung kumain ka sa ano na pa, yung sa hotel. Okay. Totoo, yung ligayang nararamdaman mo ngayon. Sa hotel kasi, since nakapag ano na ako sa hotel, parang presentation lang talaga yung Binabayaran. yung Masarap ambience. naman, pero Masarap, pero hindi iba siya na yung, sa bahay. oo, iba talaga yung pag, gusto ko talaga yung may taba-taba part eh. Ito na ako. Baka kumabay ako sa... Lempo! Ay, poncha! Ito yung gusto kong part, yung sa dulo. Ito yung part na gusto ko. Sa pork chop, ang masarap na part dito, ito. Ay, hindi, wag to. Ito. Ito yung part na masarap dito banda. Kasi, sobrang lambot. Ang bait nang binili ko ng talong, binigyan niya ako ng free na talong. Tsaka isang balat ng free na labuyo. Kasi niya akong binibigyan ko. Ano ba ba? Babae lalaki. Asawa. Nakakamukha kami apo nila. No? Minsan kasi, one time kasi, nalaglag yung mga kamatis nila tsaka bawang doon sa daan. Tapos tumulong ako sa kanila pulutin lahat yun. Kasi siguro baitan sila sa akin. Ewan ko lang. Pag nag-invest ka talaga ng kabutihan sa kapwa mo, mabalik din talaga sa iyo. Alam mo guys, bumili lang ako isang tali ng pecha. Anong binigay sa akin lahat? Kahit na medyo paluma na yun. Benta pa rin yun, di ba? Pero binigay nila sa akin. Dami, nagulat ako. Ang dami na ng pechay. Ano gagawin mo dyan? Bigay sa akin, ma. Sabi niya. Nauna ako. Hindi ako milig sa soft drinks. Ganitong klaseng soft drinks lang yung lagi kong iniinom. Yung maliit lang. Kasi hindi ko kaya hindi ko pa nauubos to minsan, ah. Pataya ka na open. Ito din.
Ayan. Papa ko lang mahilig Parang mag mas, soft drinks. parang mas ano no, mas madugit akong kumain sa isang kamay. Sabihin ko lang. Hindi ko talaga guys kaya yung ano, yung Coke. Nako. With shells. Hindi ko kaya. Yung ano niya kasi spirit niya. Parang madudawal ako na ewan eh. Ayaw mo ng taba? Ha? Nakain mo yan? Nakain ko to. Kailan pa? Pagluto mo lang. Oh. Hindi kasi ako gusto mo. Pangalawa na. Guys, mukhang mga ubos na namin. Ang sarap ng talangka rice. Crab, ano yun eh, crab. Hindi ako madalight yun kasi. Sarap. Gusto nun, ngayon lang naman kami, parang kumain lang tayo minsan sa isang araw, isang beses, no? Tapos Kasi sa ganitong gabi- oras. Sa gabi, hindi na kayo masyado kumakain. Depende na lang to pag nagugutom. Pero, I mean, sorry. I mean, yung heavy meal talaga natin, yung bonggang, ano, ganitong oras, di ba? No? Ah. Mm. Oh. Hindi ko pagpapalit yung bagoong ko. Malapit na Kahit pala. sa ang bagoong. Malapit na pala kami mag-online class. Kailan? October 3 ay 5. October 3? 5. October 5? Hmm. So, Bibili ta- ibibigay mo na sa kanya iPhone mo. Hindi no! Hindi na nga nalagay ng ano nung kapalit na may bibili akong kapalit. Ay naku, naalala ko na naman. Speaking of yung Apple, alam nyo ba guys? Hindi ko alam ah. Pero since dahil channel ko naman to, pwede ako magsalita ng gusto kong sabihin. Diba? Hello? Parang may tumunog sa... Parang may nakagat akong hindi ko alam. Oh, anyway, ayun na nga. Nagtinda ako before ng... Nag-resell ako ng mga Apple products, mga Pro Max, iPhone 11 Pro Max, MacBook, iPad, AirPods, iWatch, basta lahat. Ganyan. Tapos, yung supplier namin na kinukunan namin, hindi niya on hand. Pre-order siya. Manggagaling pa siya sa abroad. So, mag-iintay ka pa ng mga isang buwan bago makarating sa'yo yung unit. Tapos, may reservation fee. Ang hinihingi lang naman ng una is 1,000 pesos. Pero since ako para sa akin sa sarili ko, mas minabuti ko namang hingi ako ng 10,000 pesos since mga kakilala ko naman para ma-secure ko yung security na hindi din sila basta-basta magka-cancel. Kasi kapag 1,000, danas na kasi natin yun eh, no? Minsan, kapag may kukunin din ako na pre-order, ganyan, may mga reservation din. Pag maliit lang kasi yung reservation, may chance na i-forfeit na nila, 'di ba? Na hindi na nila kunin, ganyan kasi mas magkano din ng mga Apple products, 'di ba? Mahal talaga. So, to cut it short, yung mga Apple product inabot na ng magto 2 months na. Kasi September na eh. Wala pa rin nakakarating. Walang nakikitang Apple. So, syempre, bilang reseller,
yung mga ano namin, mga buyers namin, saka resellers namin, tanong na rin ang tanong sa amin, di ba, kung nasa na yung unit, ganyan. Hanggang sa parang naano na kami, na parang wala na kaming masagot, ganyan. Tapos nahihirapan na kami mag-explain sa kanila. Kasi hindi talagang wala namang ano wala kaming mapakitang proof of ano ba tawag nito, yung bill of lading, wala kaming makita from customs. So wala namang pinapakita sa amin. Plus, wala din mga actual photos. Kumbaga tiwala lang talaga yung pinanghawakan namin dun sa supplier. Which is naging friend ko siya. Hindi ko na, wala akong sasabihin na pangalan or ano. Pero ayun yun lang ang masasabi ko na talagang nagkaroon ng ng problema. Kasi nung sobrang tagal na, parang naghihinala na kami. Syempre yung pasensya may hangganan, di ba? Yung kahit magkaibigan kayo, at the back of your mind, parang itatanong mo sa sarili mo, ano ba nangyayari, di ba? Parang lalo na yung mga buyers na mismo or mga resellers na mismo ang nagsasabi sa kanila na may kakalala kami sa customs, kaya namin kayong tulungan and all, ganito, ganyan, bla bla bla. Hinihingian kami ng mga proof na, kasi gusto nilang kumuha ng madami, di ba? Like mga 100 units, ganyan. Kami naman, syempre, gusto din namin yun kasi kikita kami, di ba? Pero syempre, kailangan naman talaga na may maipakita ka munang mga pruweba para naman syempre, mag-gain mo din yung trust ng tao. Hindi naman po pwedeng word of mouth lang, ganyan, na parang, ano yun, parang hindi naman porket na, tawag nito na sinabi ko sa yung legit, maniniwala ka ba agad-agad? Hindi naman, di ba? So, syempre, kahit kami, nahirapan kami i-convince yung mga tao, lalo na ganun kamura. As in, 25,000, 35,000, 45,000, may mga ganung presyo. Merong 35. So, talagang, kumbaga parang ang hirap na parang kumbaga nagtiwala sa yung mga tao kahit na sa totoo lang mukha naman talagang fishy, pero nakakatuwa dahil pinagkatiwalaan ka ng mga tao, 'di ba? Parang natutuwa ako na appreciate ko 'yun. So syempre dahil na kami parang na-hassle kami. Kumbaga, nung time na parating na daw yung units, lagi nang may reason, ganyan, may problema na naman. Tapos kapag pagka nagsabi na naman na, okay, ganitong araw, wala na naman. Parang, ganun yung nangyayari. Nung una iniintindi namin wala namang problema talaga. Kaso lang, syempre, gumawa na kami ng sarili naming investigation kung bakit. Anong nangyayari, 'di ba? Kasi parang naubusan na kami ng sasabihin namin sa mga sa mga buyers and resellers namin, lalo na marami na nagpapa-refund, 'di ba? So kami, sakto may isang pangalan na naka-register sa sa conversation namin ni supplier. Hinanap namin ng team namin yung pangalan na yon sa Facebook. Tapos, nung nakita namin, nagulat kami na yung tao na yon meron siyang record ng panloloko sa social media. Kumbaga na-i-post yung tao na yon doon sa social media 7 years ago. So syempre ito kahit kayo na lang ang tawag nito. Ba hindi na ako nakakain. Gina G, magkwento. Isipin nyo kayo nasa sitwasyon. Sabi to? Teka lang. Break time. Nalimutan ko kumakain nga pala ako. Siyempre, di ba? Kahit ikaw makakita ka nun, tutulo pa yung laway ko. Kahit ikaw makakita ka nun, 7 years ago, may record ka ng panloloko na nang-i-post sa Facebook. Paano mo pagkakatiwalaan yun, di ba? Na supplier. Oh, kamusta naman? So, syempre kami, niisip namin na yung supplier namin, ako baka may naguguyo na hindi pa rin alam. Hindi namin agad nasabi. Hindi pa namin pala dapat sasabihin talaga. Kasi, nagagather pa kami ng mga evidence, mga information. Natunugan. May umisplok, ganyan. Siyempre, hindi namin nasabi. Silang una nakaalam. Yung supplier ko. Tapos,
Hindi wala nang choice, di ba? Kailangan mo nang sabihin. Dali naman talaga yung purpose mo. Talagang kailangan mong malaman yung totoo. Guys, parang wala naman dating sa kanya. Walang reaction nung sinabi namin 7 years ago may bahid ng scamming. Kaya ako nasabing scamming kasi sila mismo, yung mga taong involved at mga nabasa ko yung mga sinend sa akin yung mga screenshot na may niloko, ganyan, niloko ako niyan, ganyan. Marami silang tao actually. Siguro mga 5 o 6 ang nagrereklamo dun sa supplier ni supplier. So, yun na nga. So, nagkagulo-gulo kami dahil nung nalaman ni supplier ko na may ginawa kaming investigation at may mga kinuda kami doon sa babaeng kausap namin, ni-refund ako. So, okay lang naman. Pero, syempre, di ba? Yung tiwala, masakit kasi binuhos mo yung effort mo. Diba? Time and effort and all. So, nasayang. Muntik-muntik ka na. May issue na gusto ko daw sulutin. Nakakatawa na lang. Ang issue gusto ko daw sulutin. Yung supplier niya. Namin, ganyan. Ba't ko susultin? Well, kung gusto niya nang maniwala sa ganun, wala nang pakialam, diba? Go! Pero, alam namin yung totoo. Sige nga, ikaw nga. Makabasa ka ng ganun at malaman mo yung supplier ng supplier mo, yung tao na yun, may bahid ng pang-i-scam 7 years ago. Iisipin mo ba na hindi na siya scammer ngayon? Mapapanatag ka ba na wala ka nakikitang proof? Mapapanatag ka ba pag nalaman mong puro Google pictures? Sige nga. At lalong mas mapapanatag ka ba kung walang maipakita sa yung bill of lading? Ewan ko. So, scam or prank? Both? Kayo nang bahala mo sila. Para sa mga taong nakakaalam ng totoo at sa mga hindi pa nakakaalam ng totoo, ganun na lang kasimple. Mapagkakatiwalaan mo yung taong hindi mo pa nakikita ever na mag-i-invest ka ng ganung kalaking pera na hindi mo pa nakikita yung tao. Pero sabi niya nakita niya na. Kilala niya personally. Yung pala nalaman namin hindi pa. So sad. And by the way, almost 1 million yung nahawakan kong pera in 2 months, ha? Nasa bangko ko lang yon. Ang binigay ko lang kay supplier, 133,000. Ngayon, kumuha ako sandali ng 97,000 doon sa pera. Tapos, tinapalan ko siya ulit. So, meaning to say, walang issue. Naginastos ko lahat ng pera. Sorry. Pwedeng mag-comment dito lahat ng resellers. At saka buyers. Kung kailan ko kayo lahat sabay-sabay na ni-refund. Parang 2 days after nung ni-refund ako, no? Yung supplier. After 2 days na ko na lahat. Na settle ko na lahat. Bakit hindi? Meron naman akong pera sa bangko. Alam naman, hindi ko palitan yun. Ayoko matawag ako scammer, no? Hello? Konti na lang. Tatandaan nyo. Masamang mag-judge, oo.
At hindi naman siya nanguhusga rin tayo ng tao. Diba? Pero gagamitin din natin yung utak natin. Kasi, unang-una hindi mo pa nakikita. Pangalawa, may record ng ganon sa Facebook. At ang daming nagsasabi na nakakakilala sa kanya, na nakausap namin. Pangatlo, nasa na yung units? Wala pa din. Ano to? It's a prank! Ganon? Wag. Kaya advice ko lang sa inyo, kayong mga naghahanap buhay dyan, sikilatisin nyo yung supplier nyo. At hindi porkit kaibigan nyo, totoo na sa inyo. Wag na wag kayong sasabak sa mga bagay na bandang huli ikaw yung makukompromiso. Isa sa natutunan ko yan dito sa nangyari. Kaya thankful ako sa lahat ng mga buyers ko and resellers ko. Sorry po sa lahat po ng mga nasungitan ko na pinaglaban ko na legit to. Pasensya na po kayo sa lahat ng mga nakabangayan ko dahil pinaglaban ko yung supplier ko na wala tong problema, walang problema, kumbaga legit to. Hindi ko naman sinasabi na hindi legit yung supplier ko. Sa ibang bagay, legit siya. Matagal na siyang online seller. Alam niya na yon. Pero nagkamali siya this time. At sa dami ng mga taong involved, wala namang problemang alam mo yun, pakumbaba ka. Aminin mo sa sarili mo nagkamali ka din, di ba? Aminin mo sa sarili mo na sumobra ka. Wala namang problema doon. Ako nga, sa vlog ko mismo, sinasabi, humingi po ako ng sorry, ng pasensya sa lahat ng mga nasungitan ko para lang ipaglaban kung ano yung tinitinda ko before. Kasi sabi nila, scam yan! Ako, too good to be true, walang ganyang kamurang iPhone. Hello? Puro ganun, scam yan, hindi legit yan. Hindi, kilala ko yung yung supplier ko, kaibigan ko yun. Kaibigan ko. Diba? So, ayun lang. Kung ikaw, ibibili na lang kita ng laptop, installment. Gamitin ko yung card. Para may magamit ka. Sa Mac Power Center? Hindi! Android. Ano lang, Windows lang. Shawl. Wala kang pa Mac. Makin kita eh. Mac relay. Ay, mga pinatay ko na yung ay ilaw. Ayun lang. But na! Binabusog ako. 2 cups ng rice yung nakain ko lahat. May pinaglalaban kami dito ng mga kaibigan ko. Hindi kami naghahanap ng gulo. Pero gusto namin lumabas yung totoo. Kung totoo man na may apple, Praise the God. matutuwa ako para sa kanya. Pero kung wala, matuto sana siya magpakumbaba din. Kasi kami, talagang yung tingin namin sa kanya dati, talagang legit yan. Hindi yan prank. Darating yan. Ano ganon? Abot na! Ha? Gusto ko nga pala mag-shout out sa kaibigan ko, kay Bata. Hi Bata!
I miss you. At saka John? At saka doon kay Aiza. Nasa Canada sila. So, hello. Miss ko na kayo. Lalo ka na bata. Miss ko din mga emo mo. Si bata, si Elaine. So yun guys, tapos na tayong kumain. Sobrang nabusog ako. Grabe! Naubos ko. Natira na lang na pork chop dito. Dalawa na lang. Ito. Ang saya. So ayun nga. Moral lesson ay huwag kang papasok sa isang negosyo o huwag kang magtitinda ng hindi mo sigurado yung background ng supplier mo, ng, alam mo yun, yung, kasi, 'di ba? Alamin mo kung legit yun, lahat. So, wala naman ang issue, disclaimer lang na hindi po ako na-scam dahil naibalik naman po lahat ng pera. At nakapag-refund na po ako sa lahat ng mga resellers at buyers ko. So, ewan ko lang po sa iba, hindi ko po alam, basta ako po to ha, sa akin. So ako, wala na akong problema. Ang pinaglalaban na lang namin dito is yung, ano nga ba pinaglalaban namin natin? Hindi alam. Trip-trip lang. So yun, ang pinaglalaban namin dito ay yung kahihiyan din namin. Syempre, yung credibility namin. 10 ng mga kasama ko, ng resellers at mga kaibigan ko. And resellers ko. Sana mapanood nyo to. Yun yung totoong nangyari. Hindi po natin pwedeng, hindi ako nagsasalita ng tapos na totally prank to, na talagang walang units. Pero kasi talagang walang lumalabas. Dahil ang katiran nga ng supplier ko, kaya daw hindi daw lumabas yung mga units. That time na ilalabas na kasi, doon namin nalaman yung totoo. So, hinarang. Hindi tinuloy ng supplier. So, dahil nga daw sa nangyari. So, hindi ko alam kung ganun po ba talaga. Hindi ko alam hindi ako sure. Pero, siguro kung nasa line of business ka, siguro kailangan mo iisang tabi yung personal, no? Sa negosyo. Kasi malaki account yun. Yung alam ko, nasa 27 million. Yung halaga ng units ni supplier. Siguro kasama na din yung kita niya, I don't know. Basta mga ganong amount, malaking pera, 'di ba? So siguro kung ako naman ako yung supplier niya, bakit hindi ko ilalabas? Mas papatunayan ko na totoo tong tinitinda ko, na legit akong tao, legit akong seller, 'di ba? Bakit ako maniniwala dun sa sabi-sabi, di ba? Mas papatunayan ko sa inyo. Yun yung iniintay sana namin. Di ba? So, yeah. So, dito na nagtatapos ang ating vlog. Bye, guys! See you in my next vlog! Takpan ko na? Takpan mo na!